kung ang pakikipag-usap ay makakatulong para i-manage, balansehin yung mga sitwasyon. Na ayaw naman nating masabing tayo, na sa totoo lang naman, tayo ang sinasakop, hindi tayo ang sumasakop. Open tayo sa pakikipag-usap kahit na yung ating pinaka-leader, si President Bongbong Marcos. Pero ulitin natin, anumang pakikipagharap, pakikipag-usap, importante na makakatulong ito dahil interest and welfare ng ating mga mamayan ang nakataya dito. Nga ang problema na dahil sa pagpasok ng mga iba't ibang mga instrument ng China, yung ating mga kababayang mga Pilipino ay nawawalan na ng karapatan na sa sarili nating mga teritoryo ay hindi na nakakapagpangisda. So, ito'y paglabag sa ating karapatan na ang nangyayari, tinatrample na lang, binabaliwala na lang ng Chinese government yung kanilang pagpasok dito. At kaya kinakailangan tayong mga mamamayan, sinusuportahan natin kung ang posisyon ng gobyerno sa pamamagitan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, dapat suportahan natin siya. Kasi kung hindi natin susuportahan, mahina rin yan. So yun ang posisyon natin. Sa aming mga kasama na naapektuhan, sa kanilang posisyon ng Coast Guard, lalo na si Admiral Commodore Tariel, maganda yung kanyang posisyon, pinaglalaban niya talaga ang karapatan ng sambayan ng Pilipino, partikular ng mga mangingisda. Kung anong naitutulong ngayon, dapat suportahan pa ng todo-todo ng ating gobyerno. Yung pakikipag-diplomatic talks ng ating mga leader ay kailangan, una, anumang resulta niyan, dapat transparent yan. Walang itatago, no? Kasi ayaw naman natin dito na nagpapakapogi lang yung mga nakikipagharap. Tapos sasabihin nila, bida sila, pero hindi naman. So, sabi ko nga kanina, anumang makakatulong, open tayo. Pero wala ditong taguan, walang mga sikreto na pakikipag-usap. At walang paepal-epal ng ating mga politiko. Importante dito yung karapatan ng ating mga mamamayang Pilipino. Direktamente, wala kaming miyembro dito sa Bulacan Alliance for Reform. Pero may mga kapatid tayo sa Zambales na silang apektado. Meron kaming grupo dito, itong Pangisda, Bulacan. Pero ang mas nararanasan pa dito, itong mga reklamasyon ng mga proyekto, itong international airport. Ito yung problema natin dito sa Bulacan mismo partikular. Well, nata-timing ito dahil may ASEAN na conference na magaganap at ang host ay ang Pilipinas. So dito dapat ipaglaban na yung code of na dapat ay aprubahan ng mga member ng ASEAN. Para nang sa gano'n, nakikipag-alyansa tayo sa iba't ibang bansa dito sa ASEAN at iba pang mga bansang alyado, para nang sa gano'n, malakas tayo sa pakikipagnegosasyon sa China. Kasi malinaw ang China hindi kinikilala yung arbitral ruling, hindi kinakilala yung UNCLOS ruling. So saan tayo pupunta? Kundi magsama-sama yung iba't ibang mga bansa para ipakita sa gobyerno ng China na mali ang inyong ginagawa. Ito ang dapat posisyon ng sambayan ng Pilipino, ng gobyerno ng Pilipinas.